So ito mga kababayan, ang unahin natin ngayon na pag-uusapan ay patungkol nga dito mga kababayan kay Topacio, no, at kay Guanzon. Nako po. Bakit kaya mga kababayan ayaw ni Topacio kay Guanzon? Nako, kung nakita nyo kasi kahapon mga kababayan, araw ng Davao. Araw ng Davao ay pumunta doon si Barsaga, pumunta doon si Libeste, pumunta doon si Respicio, pumunta si Guanzon at iiba pang mga personalidad na sumisip-sip kay Sara kasi may mga gustong makamit na posisyon kapag si Sara maging presidente. Umalay natin tatakbong senador, 'di ba? Gustong maka-line up. Kaya mga kababayan, yun po yun nagsisip-sipan na. Ngayon mga kababayan, napansin niyo wala dun si Topacio. Nako! Kasi ito pala mga kababayan, chismis ito Kaya pala mga kababayan, ayaw ni Bansot kay Buang, no? Ayaw ni Bansot kay Buang. Kasi mga kababayan, meron pala silang nakaraan. Meron silang nakaraan. Dati pala silang mag-schoolmate. Tapos, napahiya pala itong si Bansot sa debate nila noon, nung mga nag-aaral pa sila. Kaya doon, hindi makalimutan ni Bansot ang ginawa ni Buang sa kanya. Trivia yan Trivia yan. Na minsan nang nagdebate sa paaralan, itong si Bansot at si Buang. Si Buangson at si Bansot. Napahiya kasi itong si Bansot mga kababayan. Ma'am Clarita Arhilo po. Nung college days pa nila sa law. Kaya yun ang nangyari mga kababayan. Hindi makalimutan ni Bansot itong ginawa ni Buangson sa kanya. Alam nyo na. Mga kababayan. Kaya po, yun ang rason. At bukod dun mga kababayan, tama naman talaga itong si Bansot, no? Tama naman itong si Bansot na ang kakapal daw ng mukha nitong mga ibang personalidad or mga politician na dumikit ngayon at tumawag na Tatay Digong, samantalang noon daw eleksyon 2022 at 2016 mga kakamping daw ito na pinagmumura at sinisiraan si Digong, no? Which is totoo naman. 'Di ba mga kababayan? Ito iparinig ko sa inyo mga kababayan. Tama naman talaga si Topacio. Oo. Kung naalala daw ninyo noon kung paano daw siraan ni Guanzon itong si Digong, administrasyon ni Digong, nung nasa kay Leni pa daw itong si Buangson, ay grabe daw. Tapos ngayon daw, paplastikin daw si Sara. Na which is totoo naman, may karapatan naman talaga mga kababayan. Ito po mga kababayan. Pakinggan nyo po Ito ba yon? Wait lang. Hindi ito mga kababayan. Itong isa. Volume natin. Ayan. Yan, nagkukumulaki, Duterte daw sila. Tignan yung history nila. Ano sinasabi nila noon? Laban kay Pangulong Duterte. Ayan. Ano sinasabi nila laban kay VP Sara? Pinahirapan nila ang Duterte Youth Party List. Nakatapos, magsisiksik dito, Duterte daw siya. Wow naman. Wala akong sinasabi Wala akong sinasabi, hindi ako magtabanggit ng mga. Pinahirapan ang Duterte Youth Party List. Kasi si Guanzon noon, mga kababayan, ay Comelec Commissioner pa. Kung naalala ninyo mga kababayan, Comelec Commissioner si Guanzon noon. Pinahirapan ni Guanzon ang ang Duterte Party List sa pangunguna ni sino ba yung na yon? I have to tell you, bakit si Rowena Guanzon na dilawan mo na? Diba? Dilawan mo na! Ano yung tao na rin ako ang singing sabag-sabag natin? Isang dilawan mo naman ang katulduan mo ang Bipisara ka ron. Ayaw na yung si Bipisara, ayaw na lang nag-diskutan kay karon ang ginahandang mo daog yun si Sara for president. Kung gidaw ka, kung pudaw ka, kung big ka, kung blue ka, kung sa wala na minimum ka akin. Wala kami ka-akin sa inyo. Kaya si Rowena Guanzon, magsasama Duterte. Banatan sila sa rally. Magsasama mga presidente na kung siya manalo, may mananagot. Yan,
nagpupunta kayo, Duterte daw sila, tignan yung history nila. Ah. Ano sinasabi nila noon laban kay Pangulong Duterte? Ano sinasabi nila laban kay VP Sara? Pinahirapan nila ang Duterte Youth Party List. Pagkatapos, magsisiksik dito, Duterte daw siya. Wow naman. Oh, ano, Guanzo, napapahiya. Ayan, Duterte daw siya. Pero noong panahon ni Duterte, pinahirapan nila. Oo, binastos nila. Binaboy nila. Kita ninyo, umaakyat ka sa stage ng Davao. Tapos kung maalala mo, noong 2022 election, yeah, tama naman si Topacio. Alam niyo, sa totoo lang, kung kakampihan ko tong dalawa, kung ako papiliin, mas piliin ko si Topacio, mga kababayan. Bakit? Tama lahat ang sinabi ni Topacio. 'Di ba? 'Di ba? Hindi ka ba nahiya, Rowena Guanzon? Ang kapal na mukha mo, pumunta ka diyan sa stage ng Davao, umakyat ka diyan sa stage ng Davao, tapos personalin ka ni Topacio. Tama naman talaga. Oh, ito, maniwala kayo sa akin na may maipakita ko kung paano babuyin ni Guanzon si Duterte. Ito mga kababayan. Pakinggan ninyo kung paano babuyin. Yung mga tulog Ano ba to? Labanan ng mga fentanyl versus cocaine. Labanan ng fentanyl versus cocaine. Kasi pag nakikinig ako sa kanila, parang mga doktor sila. Parang, well, he's been taking fentanyl for several years now, so, you know. Parang doktor Ang fentanyl. Sabi ng kapatid kong doktor, at isa pang kapatid kong doktor, at isa pang kapatid kong doktor, 10 kaya ang doktor sa pamilya namin. Oo, 10 talaga. Doktor namin. Pati na yung mga pamangkinin. At mga asawa nilang doktor din. Ito. Ang fentanyl, usually talaga, grabe talaga yan na pain. To stop the pain. Ayan. Ngayon pa yan sa, sa Tita Gali, hello po. Inibigay daw yan ng mga doktor, karamihan sa, yung talagang unbearable pain, mga terminal patients. Ayan. So, ano kayang pain yung kailangan talaga ng fentanyl? Diba? So, siguro yung talagang hindi ka na makagalaw, hindi ka makatayo, wala kang fentanyl. Ganun siguro. Nasakit. Yung cocaine naman, hindi yun para sa sakit. Yun ang kaibahan nila. Ang fentanyl kasi gamot. Yung cocaine, ano yan? Yung cocaine, hindi ako nag-cocaine ever, Hindi talaga ako nag-drugs, ever. So, eto, nababasa ko lang. Yung cocaine, hindi po yan gamot. Yan po ang drug of choice na mayayaman. Kasi hindi daw masyadong malakas ang hangover, di kagaya ng shabu, di ba? Ang shabu kasi artificial yun Yung cocaine daw ay organic daw yan, na pampasabog ng brains mo ba? Yan. Ay, hey man, ganyan. Like So, po tayo mga kababayan. Yan po ang kaibahan. Ang cocaine ay hindi po gamot. Yan po ay illegal drugs. Yan. Ang fentanyl ay legal drug. Yan. Pama na? O sige, ano pa? Isip ka pa kung ano pa ang kaibahan yan. Tsaka yung cocaine, ang resulta niyan, ganito. With apologies dun sa mga Tourette syndrome with apologies sa mga PWD ito naman ay factual lamang. Ang mga nagko-cocaine, meron silang cocaine jaw. Yan, di ba? Nagaganito. Pag nagsasalita sila, gano'n. Kahit hindi sila sasalita, gano'n sila. Yung mga tulog Ano ba to? Labanan ng mga fentanyl. Ayan, kita nyo mga kababayan. Alam nyo kung paano
paano ni Guanzon birahin si Digong at si PBBM. Kaya tama ang sabi ni Topacio. At saka itong paliwanag ni Guanzon, mga kababayan, no, ang fentanyl daw gamot. Yes, totoo naman na gamot ang fentanyl, pero hindi siya advisable. Depende na lang yan kung ang ginagamot ay malala na. Ang cocaine naman hindi gamot, totoo yan, hindi siya gamot. Pero pangalan pa rin niya is part siya ng drugs. Pero mga kababayan, kung i-compare natin ang lakas ng tama ng cocaine at ng fentanyl, triple po ang lakas ng tama ng fentanyl. Sa mga hindi po nakakaalam, i-research nyo po. Ang cocaine po is kumbaga parang branded siya na amoxicillin, at ang kanyang generic ay yung amoxicillin, di ba merong cephalexin. Sa cephalexin at amoxicillin, yung cephalexin ang malakas, amoxicillin is like generic. Merong branded na amoxicillin, meron ding generic. Pero ang mas malakas sa cephalexin at amoxicillin, mas malakas ang cephalexin. So ganun po ang shabu at cocaine. Mas malakas ang cocaine compare sa shabu. Kasi kumbaga ang cocaine is parang generic, ang shabu parang generic yun eh. Pero mga kababayan, ang fentanyl is triple. May cocaine, may shabu, may droga. Lahat siya halo, mga kababayan. So, mas malakas po ang fentanyl kaysa sa cocaine. Ang tama Kasi ang chemical na nagbuo sa fentanyl ay 3 klase po yan na mga malalakas na substance. Kaya mas matindi. Kaya nga sabi ni Digong, kapag ka gumamit ka ng fentanyl, para kang you've been there in paradise. Para kang nasa paraiso na hindi mo naranasan noon. Kasi ganun kalakas ang tama. So ngayon mga kababayan, alam nyo man kung... Bakit sinasabi? Hindi ako magbabanggit ng pangalan. I have to tell you. Bakit si Rueda Guanzon na dilawan? Diyan, nagkukunwagi, Duterte daw sila. Tignan yung history nila. Ano sinasabi nila noon? Laban kay Pangulong Duterte. Ano sinasabi nila laban kay VP Sara? Pinahirapan nila ang Duterte Youth Party List. Pagkatapos, magsisiksik dito, Duterte daw siya. Wow naman. Wala akong sinasabi, Wala akong sinasabi. Hindi ako magbabanggit ng pangalan. I have to tell you. Bakit si Rueda Guanzon na dilawan mo na? Dilawan mo na! Ano yung tao mo na yun? Sige, sabag-sabag natin. Tinuro niya si Topacio, itong tao dito, laging nag-aano-ano sa akin. Pahiya ka na kasi, Guanzon. Yan kasi ang mahirap sa'yo. Napapahiya, di ba? Biruin mo, kaisa-isahan ka lang dyan na dilawan, umakyat. Ito mga kababayan, real talk lang real talk, sa totoo lang. Sa lahat po ng dilawan, actually hindi naman siya dilawan, mga kababayan, umakyat lang naman siya doon, nagpapanggap ng dilawan, doon kay Lenny, kasi biruin mo mga kababayan, sa lahat po ng bumisita sa Davao, sa araw ng Davao sa mga Duterte, si Guanzon lang po ang kaisa-isahang dilawan noon na bumalingbing sa mga Duterte ngayon. At yung isa naman na Ilocano na ang sabi niya, dati daw siyang loyalista, na bumaliktad, siya lang din po ang kaisa-isahan. Kaisa-isahang Ilocano na si Respicio, Respicio ba yun? Ang umakyat doon, nagsabi, ayaw na daw nila kay BBM, pero siya lang mag-isa doon. Si Guanzon naman, ayaw na daw niya sa dilawan, ayaw din daw niya sa mga pulahan, kasi gusto niyang suportahan si Sara, siya lang din po mag-isa. Diba, hindi nyo ba yan napansin mga kababayan? Halos lahat silang umakyat doon, nagsusolo flight, tapos kanya-kanyang alam nyo yung, para silang alam nyo yung doon sa may Roma, yung, di ba may, stadium sa Roma na kung saan magpatimpalak doon, arnis, fencing, karate, suntukan, patayan, para kung sino ang matira siya yung kukunin. Parang ganun nagpatimpalak sila mga kababayan, kanya-kanya silang sip-sip kay Sara. Napansin nyo, kanya-kanya silang palakasan dun sa stage ng Davao. Naku mga kababayan, napansin nyo?
Pumunta sila doon, kanya-kanyang kumbaga para sila nanligaw. Oo, para kung sino yung mga magagaling, no? Ay nako, mga kababayan, eto na, napapansin na. Si Jonas Cortez pala, Kent DDS pala yan. Siya, no? Grabe. Hayaan nyo na lang po yan, mga kababayan. Kaya nga, sa totoo lang mga kababayan, grabe, no? Kanya-kanya silang pautot. Di ba? Oo, parang mga gladiator. Oo, Mamarites Mosne, ganyan nga. Para silang mga gladiator. Di ba? Oo. Muta lang sila. Dalawa, di talaga sila na-entertain ng mga DDS dahil di naman maipapanalo nilang dalawa yan. Nag-iisip, di napahiya lang tuloy sila. Sa totoo lang mga kababayan, alam mo sa totoo lang, yung mga DDS kasi, especially kay Guanzon, no, at especially kay Respicio, wag po kayong maging tanga. Kasi bakit? Kahit anong sigaw niyo yan, sisiraan si PBBM sa harapan ni Sara, hindi kasi yung mga DDS, hindi yan nakapikit. Alam nila noon kung paano mo babuyin si Sara, si Digong, nung panahong eleksyon na nakay Lenny ka. Kaya yan ang mahirap mga kababayan. Ulitin ko ang respeto at ang tiwala, hindi po nabibili yan. Hindi yan napupulot kung saan-saan. Mga kababayan, hindi yan napupulot, hindi yan nabibili, no? Kung saan-saan. Mahirap yan hanapin. 'Di ba? Kita nyo mga kababayan, ano nangyari sa kanila ngayon? Kanya-kanya na silang lusutan. Kanya-kanya na silang pautot, mga kababayan. Like po tayo, mga kababayan. Kanya-kanya silang pautot. Oo, Diyos ko, mga kababayan. Doon pa lang si Guanzon, hindi, alam nyo sa totoo lang, no? Lugi si Guanzon. Bubble sila po. Lugi si Guanzon mga kababayan kaya nauna kasi si Topacio magsalita. Nauna kasi si Topacio, binara siya agad. Ayan, hindi wala siyang magawa. Kahihiyan ang inabot niya. Mga kababayan, kahihiyan ang inabot ni Guanzon sa taas ng stage. Ayan, Lakers TV, hello po. At mga kababayan, meron pala ako ipakita sa inyo. Meron po, nakarating na po sa akin ang damit ni Digong. Nakarating na po sa akin mga kababayan. Ang damit ni Digong, ayan, happy birthday. Bring him home. Never. Ayan, never bring him home. Ayan, galing po ito kay Balita at Kaalaman, no? Mga kababayan, i-subscribe niyo po si Balita at Kaalaman. So, nakalagay dito, never bring him home. Or, dapat nga, nag-suggest ako, dapat ang ilagay niyo dito, bring his urn. Yeah? Bring his urn. So, nakarating na po sa atin mga kababayan, yung damit na may French fries ang ilong ni Digong. Happy birthday, tay, dyan ka na lang. Magdusa ka. Kaya mga kababayan, thank you so much no kay Balita at Kaalaman, no, nakarating na sa akin, no. Kaya yun po mga kababayan, yung ating reaksyones, no, patungkol dito kay Guanzon at kay Topacio. Now which is mga kababayan, no, buti nga si Topacio, naiisip ni Topacio yan eh. So para sa akin, no, kasi syempre ang sasabihin ayan ni Sara, no, na Attorney Topacio, siguro sa ngayon mag-ipon tayo ng kasama. Kasi ramdam ko humihina na tayo. Huwag na tayong makipag-away. Ganun ang gagawin yan. Ganun ang gagawin niya ni Sara. I-advise niya yan si Topacio. Attorney Topacio, mukhang wag muna nating awayin si Guanzon Mukhang sakya na lang natin kung ano man ang binabalak niya sa buhay. Kasi sa ngayon kasi, Attorney Topacio, hindi natin kailangan makipag-away. Kasi bakit? Unti na lang kasi tayo. Napansin niyo mga kababayan, unti na lang talaga ang mga DDS, no? Kaya ako advice, kung nanood man sa akin si Attorney Topacio ngayon, Attorney Topacio, wag mong awayin si Guanzon naman. Bakit? Hindi mo ba naisip, kunti na lang kayo? Yun nga, papirma-pirma ninyo. Tignan nyo si Robin, nangalampag na naman sa Supreme Court kaninang umaga. May bit-bit pang maleta. Para daw malayain si Digong. 'Di ba? Kita nyo mga kababayan. Kaya nga sa totoo lang, Attorney Topacio, wag mo nang anuhin si Guanzon, wag mo nang birahin.
'Di ba? Huwag mo nang birahin, Attorney Topacio, kasi kunti na nga lang kayo, tapos mag-aaway-away pa kayo. Wala naman kayo pinagkaiba, pareho naman kayo eh. Di ba, lalakas ng tama, ang lakas ng saltik ninyo. Wala naman kayong pinagkaiba. O kaya ako advice sa inyo mga DDS ha, instead na mang-away kayo ng mga loyalista at dilawan na lilipat kay Sara, huwag niyong awayin. Bakit? Kunti na nga lang kayo, magbabawas ba kayo o magdadagdag? Hindi ko rin maintindihan, no, mga kababayan. Magbawas ba kayo o magdagdag? No? Huwag niyong awayin kung may mga didikit sa inyo, mga loyalista, lalong-lalo na yung mga nabayaran, di ba? Yung mga dilawan, pinklawan na gustong dumikit kay Sara. Huwag niyong awayin. Bakit? Para madagdagan kayo, Diyos ko po. Magkano? Tignan ninyo, ang sabi nyo, 32 million kayo, pero yung pirma ni Digong para pauwiin, 200,000 lang. Di ba? Di ba? Si Respicio sayang, may kayabangan din, hindi bihib, matalino sana. Ma'am Amy Kai, hindi, parang may ano siya parang may sakit siyang, alam mo yung nagtatantrum. 'Di ba? Avan Hofstade, hello po kay Ma'am Emma Cordova, hello po. 'Di ba? Kaya 'yun, mga kababayan, wala na. Nagbabangayan na sila, nagbabanggaan na sila. DDS versus DDS, Bansot versus Buang. Kaya sa totoo lang mga kababayan, no, pag ganyan, huwag niyong awayin. Oo. Huwag niyong awayin pag may mga dumikit sa inyo. Kasi alam niyo kung bakit. Unti na nga lang kayo, nauubos pa, mawawalan pa kayo ng kasama. Oo, Diyos ko, maawa naman kayo, uy. Si Sara nga, di nyo ba napansin na si Sara maagang nagdeklara na tatakbong presidente? Kasi ramdam na nila Ramdam na ni Sara na humihina na ang kanilang tawag dito, ang kanilang hanay. 'Di ba? Kinakarma na sila. 'Di ba? Yan ang gawin ninyo. Huwag yung pag-awayin. Diyos ko naman, akala niyo naman kagagaling ninyo. Pareho naman kayo mga pangit, nag-aaway pa kayo. 'Di ba? Kapag ganyan, huwag yung pag-aawayin. Oo, Diyos mio, Marimar. Hypertensive than disease. Hypertension si Respecio, yan ang sakit niya. Sabi ni Mami Rejoy. 'Di ba? Ay nako, Mama Rebecca Cambalon, may love shout out po and kay Trining Lozano and kay Vlan D. Villamor. May love shout out po Guanson owns Kent, the bipolar syndrome. Malapit na sila, end of the world. Kaya sa totoo lang, huwag kayo mag-away-away. Uy, kunti na nga lang kayo, sisiraan pa kayo dyan. Alam nyo, sa totoo lang, no, kahit hindi didikit si Guanson dyan kay Sara or didikit man si Guanson kay Sara, wala namang mangyayari. Bakit? Hindi kaya ni Guanson panalunin si Sara sa 2028. Diyos ko. Kung tanungin mo yan, ito sa mga nanonood sa akin ngayon, kung ako tanungin ninyo, kaya ba ni Guanson panalunin si Sara sa Bacolod ba yun o Negros? Hindi po. Bakit? Kasi ultimo kapitbahay ni Guanson, kaaway niya. Paano siya dalhin ni Guanson? Sige nga mga kababayan, kung angkan lang naman ni Guanson ang buboto kay Sara, hindi man sila abot 1,000. Oo, yung angkan ni Guanson, kamag-anak ni Guanson, hindi sila umabot 1,000. Tsaka, take note mga kababayan, ang daming kaaway ni Guanson. Oo, ultimo nga yung mga kabarangay niya, kaaway niya O, Diyos ko, kung nakita niyo man pumunta ng Rockwell yan o nagwala, sinigaw-sigawan yung Chinese na magjowa, wala ka ng Gucci, wala ka ng Rolex. Diba? So, imposible naman yung kapitbahay niya, kaklose niya. Diyos ko, napakarami pong kaaway ni Guanson, mga kababayan. Galit sa kanya mga kapitbahay niya, pati yung kabarangay niya, kaaway niya. Kaya sa totoo lang, si Guanson, didikit man yan kay Sara o hindi niya may panalo si Sara. Paano niya? Diyos ko, mga kababayan, tanungin ko kayo. Do you think si Guanson may supporter sa lalawigan nila? Hindi nga nanalo bilang kongresista yan Tapos magsenador pa. Diyos ko, ang lakas ng pangarap ni Guanson. Uy, sa bagay, libre lang naman mangarap. Hindi ka nga nanalo, kongresista. Tapos ngayon magsenador ka pa. Uy, magbarangay chairman ka muna bago ka umakyat dyan senado. Nako, baka lahat mabuang na yung mga senador dyan. Oo.
Di ba? Hindi nanalo congresswoman. Tapos may balak pa tumakbong senador. Ay, magbarangay chairman ka muna. Di ba? Magbarangay chairman ka muna. Bago ka maganyan-ganyan. Diyos mio, marimar. Kaya, yun po yun, ha? Mga kababayan. Oh, wait lang, ha? Kasi may nagbusina. Kala ko naman kung ano meron, wala mang palang tao. Ayan. So, klarong-klaro ha, mga kababayan. Kaya sabi ko sa inyo, bago nyo si Guanzo na, kahit barangay chairman yan, hindi yan mananalo. Oo, totoo yan mga kababayan. Sa totoo lang, si Guanzo kasi may ugaling alam mo yung pinaglihi sa wolf. Yeah? Pinaglihi sa wolf. Bakit? Laging galit. Parang gustong manakit. Diyos ko, hindi nga nanalo. Di ba tumakbo yan siyang kongresista, yung hawak ngayong PWD ba yon, representative siya. Hindi siya pinayagan kasi nga, mag-represent siya sa mga PWD, hindi naman siya PWD. like po tayo mga kababayan. Ha? Mag-representative siya sa mga PWD, hindi naman siya PWD, kaya na-disqualified. Diba? Tapos ngayon may balak naman tumakbong senador. Uy, Diyos ko naman, Guanzo, magbarangay chairman ka muna. Kaya, yun po yun mga kababayan. Utak PWD, pero hindi. Okay lang sana kung pag ganun-ganun siya nun, pag ganyan-ganyan. Hindi naman siya ganun Ayun, hindi nanalo. Na-disqualified. Ay, diba?